may direjip kay ti while on review no ining ordinansa kay ti ginalikawan ang duplication sang sining kay do may puro parehos ng mga provisions sa iban ng mga ordinansa pero gusto din mangin specify no mas specify ni Councilor Cabaluna intended for billiard houses ang manami sini kay ti while waiting for review may existing nga mga regulations na kay ti ining mga billiard houses kani at least mangin aware sila mabasahan nila kag mapahagan-hagan ang ang ila sini pagpasulod sang minor de edad kay nabatian nila kag napalapnag nga mayara sing mga existing ordinance kag ining proposed pagid nga ordinansa Jay. Ayun. Madamong salamat Jen sa imo nga balita. Amo na madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Looking forward gid sa kadalagan sa sining mga buluhaton sa aton sining Iloilo City Government, particularly sa Iloilo City Council sa tuyo nga masolusyonan ang problema sa padulong sa mga minor de edad, mga estudyante sa mga bilyaran, especially during school hours. Dapat ka salamat Janelle Baclay sa imong balik. At sa aton iban pa nga mga balita mga biyan, dugukan sang mga coconut farmers kag sang ilang mga pamilya ang ginhiwat mabiyan nga mobile health service sa barangay na isud sa Ibahay, Aklan. Ang aktibidad ang ginapangunahan mga biyan sa Philippine Coconut Authority Western Visayas kadungan sang selebrasyon sang Philippine Coconut Week. So, sa PSAWB ang aktibidad kabahin sang Health and Medical Program nga patuman si dalom sang Coconut Farmers and Industry Development Plan kon CFIDP. Ibig sa mga gintanyag na serbisyo sa programa ang libre nga bulong, konsultasyon, x-ray kag dental service. Nadala naman nga bisitahon sa ahensya subong nga simana ang Barangay Santa Ana sa Pandan Antique kag Barangay Bongbongan 1-2 sa Hamtik Antique. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:51 sa aga. Mabiyan, wala kita sang oras kinabilin sa aton sining pagpalagat. Dito gilamang kutuba itong edisyon sa mga daw sang Webes, Agosto 28, 2025. Sa ngalan gilamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Devante sa studio, at Mr. John Magallanes sa transmitter. Damo nga salamat sa tanan nga nag-upod sa aton sining pagpalagad subong nga aga sa imo nga nagpamati sa aton sining radyo 585 kHz. Tag sa mga nag-upod ban sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Madamo gid nga salamat. Hulog na ita buwan, same time, same station. Ako na lang ang inyo alaga JP Harbas, mayong aga Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo